Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong umiinit na bangayan ni Senate President Escudero at ang Senator-elect Tito Soto tungkol sa impeachment trial. So, TV host versus abogado. Kanino kayo maniniwala o sinong kakampihan ninyo? At sino kaya ang magiging Senate President sa kanilang dalawa? Itong media naman na interview, marunong sila na pag-away-awayin ang mga salita ng mga senador. Si Senator Soto, parang biniblame kayo sa hold up ng impeachment trial. Hold up. Wala, sabi nino. Si Senator Soto, Oo, hindi. Kaya nga siguro ako, lalo akong kinoconsider ko na pag ako'y nalok nila o ako'y Ayun. tinulog nila, tatanggapin ko talaga. Yun, Senate President. Nakikita ko maraming dapat ituwid eh. Maraming dapat i-correct eh sa takbo ng Senado ng itong nakaraang taon eh. Medyo nasisira ang reputasyon ng Senado eh. Ano ko, kinakabahan, I've been there for 24 years. There is a special place in my heart for the Senate. Kaya naiinis ako at nalulungkot ako pagka Naiinis daw. kaya maraming reklamo ang iba't ibang mga tao. Ano po yung sinasabi ninyo dito, Sen, na kailangang i-correct? Well, una sa lahat, itong issue ng impeachment, whether carry over o hindi ito, may rules ang impeachment rules. Impeachment court, mayroong impeachment rules, meron ding rules ang Senate rules. Pero all these would have been avoided kung noong February 5 natanggap ng Senate President or ng Secretariat yung articles of impeachment. Ang dapat ginawa ng leadership ng Senate, ni-refer sa floor, dinala sa floor at ni-refer sa Committee on Rules. So, from February 5, alas 7 pa sila, alas 4 ng hapon nila natanggap eh. Alas 7 ng gabi nag-adjourn sila eh. They had 3 hours. The only need to do is 15 seconds to refer it to any committee. So, kaya hanggang ngayon, I-cut ko kadali yung sinasabi ng Senator-elect Soto na they only need 15 seconds para i-refer ka agad sa Committee on Rules. Narinig ko ang paliwanag ng Senate Secretary General. Yung last minute na pag-submit nila ng February 5, last day of session, hindi na i-refer ka agad dahil rules ng Senate na ang Secretary General ng Senate i-verify muna kung totoo ba ang mga perma. Kaya doon nagtagal sa verification of signatures and everything. Kaya hindi ako agreeable dito sa sinasabi ni Senator-elect Soto na kailangan lang 15 seconds para i-repair ka agad. Hindi naman ganun. I don't know. Sa experienceado daw 24 years na daw siya sa Senado. Nasa inyo. Kung paniwalaan nyo si Tito Soto, hindi. medyo naguguluhan sila sa usapin. Kailan i-take up yan? June 2, June 3, hindi pa rin nire-refer. It's still in the hands of the Senate President. Hindi tama yun eh. Hindi tama yan, no? Once Galing. you receive the articles of impeachment from the other house, which is our counterpart, dapat yun, hindi mo lang i-report sa floor, dapat yun, i-refer mo sa Committee on Rules. That is the basic way of doing it. At yung Committee on Rules, during that time, from February 6 onwards, pwedeng talakayin kung ito ba, rekomendasyon nila, mag-impeachment court tayo or mag-constitute tayo because the members of the Committee on Rules are members of the Senate at usually majority na. Hindi pwedeng unilateral na ang Senate President lang ang nag-decision ng gagawin because the Senate President is not the Senate. He is merely the presiding officer. Ganun ang sinasabi ko. So that's naman tutukan ako. Tapos dapat Makita nyo, talagang binabanatan ni Senator-elect Soto si Senator Escudero. Klaro. He's just a presiding officer. Mali yung ginawa nila. Anyway, bahalang mga senador sa 20th Congress kung sino ang bubutuhan nila na maging Senate President. Maraming nagsasabi
Itong ginagawa ngayon ni Senator-elect Soto, talo na siya sa labanan ng Senate President. On the same day na natanggap ng article of impeachment, refer sa Committee on Rules. Alam mo, siguro tulad kayo, hindi ko alam ang ibig sabihin ng bushwhack. Alam ko kung pinanalas ko ng tama. Binushwhack ko daw ang impeachment. Tinignan ko sa diksyonaryo, ibig sabihin ng bushwhack. Attack by surprise from a hidden place. Bushwhack. Inatake ko ba ang impeachment? Hindi. Sinunod ko ang batas. Sorpresa ba? Hindi. Dahil lahat ng ginagawa ko, sinasabi ko muna bago ko gawin. Pangatlo, mula sa tagong lugar, bahagi ng trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado at bahagi ng 19th Congress na pagpasahan ito sang-ayon sa approval o assent ng aming mga kasamahan. Ang mas tanong ko ay, parang kami yata yung binushwak niya. Ako at ang Senado. Tinira kami at kinampihan ang Kongreso imbis na ang institusyon na kinabilangan niya. Kinampihan ang impeachment. Hindi ko alam kung bakit na pinangunahan ng Kamara at ni Speaker Romualdez. Imbis na galangin ang kasalukuyang Senado, pinili niyang atakihin ang kasalukuyang Senado. Nalalaman ko na mas matanda at mas malawak ang kanyang karanasan, pero hindi naman siguro rason yun para hindi galangin at maliitin ang kasalukuyang Senado. Correct. I look forward to welcoming him in the 20th Congress. But in the meantime, allow Congress to decide, and we haven't even decided yet on these matters, because I reiterate my earlier position. All of these matters have to be confirmed and affirmed by the 20th Congress that he will be a part of. Darating yung tamang panahon para pagdebatihan yun sa 20th Congress. Dahil hindi ko sinasabi na lahat ng pagpapasya namin ay binding sa susunod na Kongreso. I've been saying that for the longest time already. Whatever we do needs to be confirmed and affirmed by the 20th Congress. Ganon din ang Kamara, ha? Whatever they did in the 19th Congress, pagtawid ng kasong ito sa susunod na Kongreso, kailangan din ay pwede rin yung pagpasya ng susunod na Kongreso. Kaugnay sa kagustuhan nilang ituloy pa ba ito, ayaw na nila. Tulad lamang ng ERAP impeachment trial. Nagpasya ang mga prosecutors noon sa kalagitnaan ng pagdinig ng trial. Ayaw na namin at nag-walkout sila at hindi na bumalik. Nalala nyo? Pero nangyari ang EDSA, natanggal, so wala nang dahilan pa para bumalik. Pero may kapangyarihan at karapatan sila na gawin yun, lalo na sa pagpasok ng bagong Kongreso. Again, the 19th Congress House, the 19th Congress Senate cannot bind the 20th Congress House and the 20th Congress Senate, especially on this topic na pagtawid ng impeachment. Speaking about 20th Congress, SP, So ako, aking opinion is tama itong sinasabi ni Senator Escudero. Agree ako at tingnan natin. Ang unang labanan dyan sa 20th Congress is sino ang mapipiling Senate President. Again, yung nababasa kong mga post, mga comments is alanganin na si Senator elect Soto na magiging Senate President. Kaya, goodbye na lang. So sa inyo, sino ang mas paniwala nyo? Kasi sabi ng TV host na 24 years ng senador, mali daw ang ginagawa ng present senator judges ngayon, lalo na yung 18 na bumoto na back to sender. So, malalaman natin yan. Malapit na po ang bloodbath sa 20th Congress. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Ang income sa channel na ito is pantulong ito sa Tribong Talandig. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas disenteng tirahan ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Nami ang nataga na magero, karon nagkuha na siya, atop na. Naani bala. Maling bala. Ay, bala. Ito lupa.